nung nasa budget watch pa sila. Sila yung katulong ko nagbalangkas ng panukalang batas kasi sila yung matyaga. Isa nga yan sa mga nagturo rin sa akin paano magbusisi sa budget aside from other tawagin ko ng guru sa pagbubusisi ng budget. Kaya ako nawili kasi hindi lamang exciting kundi napaka-challenging. Kasi nga pag inaral mo yung budget book kasi tatlo yung budget books din. Ang font niyan 10 Tapos ang kapal-kapal, mahigit 1 inch yung kapal niya. Pagkatapos 10 yung font. Paano mo babasahin yan kung di ka matyaga? Grabe rin no? Talagang nananadya Alam nyo ba yung 10? Para sa mga hindi techie, yung font na 10, pagka syempre pag yung mga senador, medyo nakaano na yan, nakaganito na yan. Papakita ko lang. Nakaganyan na yan oh. Sa sobrang liit di ba? At saka matatanda na yan. Talagang sinadya nila ganun kalaki yung font para lang. Tapos ilan yung babasahin nila. Kung ikaw nga naman senador, tamad ka. Napunta ka lang dyan dahil gusto mo lang matawag na senador, hindi mo nababasahin yan, di ba? Kaya kailangan mo talaga ng katulong. And ako naman, nabiyayaan ako ng mga staff na nurture Parang nawili na rin sila, naging interesado na rin sila. Kaya nga pagka budget season, puyatan kami ng puyatan nun Lahat ng staff ko halos magkakatulong, kanya-kanyang parang task allocation. Binibigyan ko sila ng ikaw dito, ikaw doon, ikaw naman pumunta ka doon sa Samar, pumunta ka doon sa hanapin mo tong project na ito na nasa budget, kung ano nangyari. Kaya nga di ba noon nailabas ko pa yung merong bahay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran yung right of way. Na hindi binabayaran. May pambayad naman kasi kinwestiyon ko noon, humihingi yung DPWH sa plenaryo ito humingi sila ng 22 billion para sa right of way payments pero meron pa silang 11 billion na hindi lang ginagastos. So ang balita ko diyan, Ted, at ito siguro may basehan nito, sinasadyang hindi bayaran para yung contractor na ang mag-abono para bayaran yung mga tinamaan ng kalsada. Contractor na naman. Yun nga sa connector, ang balita ko, si Mr. Ramon ang yung nagsettle ng mga yung mga nakaharang na mga properties sa tatamaan ng connector Skyway, siya na nagsettle. May pondo yun, Ted nasa budget yun Bakit yung kontratista o yung proponent ang magsushoulder ng expenses? So, ibig sabihin, sinasadya na hindi bayaran. Saan ngayon napupunta yung para sa right of way na budget? Ang laki-laki nun. Nasa 11 billion, 22. 11 billion? Ano yan? Kaya naman pala merong mga, yung mga mamahaling sports car to mga billion. Ito na yung kinwestiyon ko noon. So, anyway, ganun ang nangyayari sa kalakaran ng budget. Nagulat nga ako kasi nung nasabi sa akin ng mga, sa loob din naman ng Senate nang gagaling yung aking mga information. Ganun na ba kalaki ngayon yung mga pet projects, yung pondo ng pet projects ng mga senador? Napunta na sa 5 billion. 5 billion, no? Dati million lang. Ngayon, billion na. 5 billion pet project. Bukas sa bukas, magpapile ako. Magpapile na ako. Ako nang tatakbo. Para hindi na ako magla-live. Nakapapagod na akong kala-live. Joke lang. Di ba? Ang bihira, 5 billion. Ikaw, Garski, pag may 5 billion ka, anong gagawin mo? Yung usapan. Pag sinabi pet project, hindi ko naman siya sabing i-identify nila yon after ng enactment ng budget. Kasi bawal na nga yun. Yun ang pinagbawal ng Supreme Court. Pero nakalagay sa budget. Pero alam na rin naman lahat, parang common knowledge na, nagkakaalaman na rin naman sila, na kanilang pet project yun Ang masama pati yung ayuda, dinali. Sila pa nagdi-distribute mga pati ayuda kinana. Ina talaga Ikita nyo mga buwakan ng ina ito mga to. Lalong-lalo na isa diyang senador. Sa isang araw, ilan yun? 3 ba yun? Inatinan na ayuda, pagbibigay ng ayuda.
kongresista, senador. Nakita naman natin, open naman sila dito eh. Di ba? Hindi naman kami namimigay, hindi naman kami nagtutukoy kung sino gumaganyan-ganyan pa yun. Hindi naman kami kung sino tinutukoy na bibigyan ng DSWD. Hindi pala kayo, ba't kayo nandyan? Di ba? Ay, naku po. Na kung saan sila napupunta, ba't sila magdidistribute? Implementasyon yon, execution yon, budget execution. Sa executive branch yun. Bakit papakialaman nila yung pagdidistribute? Ganun na nga yung naging cycle natin, pati sa ating mga, di ba, sa halalan. Pag hindi ka nakipagkompetensya sa mga kasamahan mong kandidato na namimigay ng ayuda na hindi naman nila pera at pera din ng gobyerno at dapat ang namamahagi yung ahensya, DSWD man o DepEdMa o kung anumang ahensya, sila na mismo nagdidistribute or nandun sila, andun yung mayor, kausap namin dito yung mga ilang mayor din siyempre nahiya naman sila, nandun si senador, nandun si congressman. Sinong senador yan? Sino ba yan? Senator Lacson, pangalanan yan. Yan yung sinasabi nating kaplastikan Tama, mali. Di ba? Kaplastikan, ang lakas mo makapuna sa mga kongresista, ikaw din pala, si Ayuda Girl. Sino ho ba yan? Pagka lumapit kayo sa akin para humingi ng sumblelong banateros, kailangan masagot niyo yan. Sino ang Ayuda Girl sa Senado? Pag di nyo nasagot yan, ibig sabihin, hindi kayo banateros. Sino ang Ayuda Girl sa Senado? Eto, sino ang Ayuda Girl sa Kamara? Sige nga, kung alam nyo, sino ang Ayuda Girl sa Kamara? Sige, kung hindi nyo alam, Sasabihin lang, magpasalamat kayo kay congressman. Magpasalamat kayo kay senador kasi sa kanila itong... Hindi si Migs Nograles. May mas mataas pa dyan. Yung Ayuda Girl. Hindi nyo alam. Meron pa dyan sa Congress. Wag na kayong lumayo. Katabi ni Speaker. Mumundod sa inyo. At lalo pang nagkasama-sama pa dahil nagamit pa yung ayuda sa pirma. Ito naman yung sinasabi ng mga ilang senador na ginamit na yung tupad, yung AIC. Akala ng mga pipirma, yun yung acknowledgement na tatanggap sila ng ayuda. Yung pala, pirma na pala sa petition na pag-amyenda ng Constitution para sa People's Initiative. So ito ngayon yung nagiging controversy o nagkakaroon ng usapan, ng away, ng alitan. Sige po. Kanina Ted, pinapanood ko kayo ni DJ, yung sinabi mo na merong joint resolution na word for word, parehong-pareho. Okay lang naman yun, mas maganda kung word for word pareho. Pero again, nung bandang huli, di ba sinabi meron palang isang word na magkaiba? Separately. Opo. Hindi ko naman binibigyang sisi o binibigyan ng sala yung House na inilagay nila yung nawala yung separately sa kanilang resolution. Kasi in toto, kinote nila yung provision sa Constitution na 3/4 of all its members. Yes. Talagang silent yung kaya nga ito yung, kaya maski nung araw pa na laging pinag-uusapan yung Chacha, yung CONAS, ayaw namin pumasok. Kasi pag pumasok kami doon sa joint session at hindi na re-resolve yung whether or not voting jointly or separately, yung malabo kami doon. Alam mo, pag 3/4, yung 20%. Anyway, para sa kaalaman ninyo kung sino yung Ayuda Girl sa Congress, walang iba kung hindi yung asawa. Yung pinuno ng Tingog Party List. Yan ang Ayuda Girl. Si Yeda Romualdez. Bakit Ayuda Girl? Ting may ayuda, nandun sila. Tingog Party List. Di ba? Sinasabi ko na sa inyo Tinatarantado talaga tayo ng ating mga mambabatas. Ano na ba nangyari sa Pilipinas?
Alam mo, ito lang ang problema. Nakakaawa. Maniwala kayo. Alam mo kung sino nagsasuffer dito? Yung mga kababayan natin na hirap na hirap. Hirap na hirap para ho sila. Alam nyo, meron one time ito na naawa talaga ako sa kanya eh. Kasi inutusan ko siya bumili ng turon. Kaya meron doon sa Grab. Actually medyo may may mali doon sa sa app ng Grab eh. Meron doon sa Grab pabili, di ba? So nag-utos ako sa kanya, nagpabili ko ng turon sa SM. Hindi ko maintindihan, nandun sa Grab 'yon. Lumalabas yung turon na may choknat, turon na merong lumalabas yun eh, di ba? Turon. Tapos paglabas doon ng turon na 'yon, pagdating niya sa loob, pinarada niya yung motor niya, pinuntahan niya, from saan man siya galing, pinuntahan niya. Pagdating doon, wala yung turon. Sabi ko, napakatarantado naman itong app na to o yung mismong SM. Hindi natin alam kung sino may kasalanan doon. Kung wala pala, di tanggalin nyo na lang kasi kawawa yung pinabili. Di ba? So, siyempre, sabi ko, ganun ba walang turon? Kahit ano na lang na turon. O, basta ano man yan. Kasi pinili ko doon yung choknat eh. O, sabi ko, kahit anong turon na lang. O, edi sinabi ko, sabi niya, sir, wala ho talaga eh. Sige, cancelin mo na lang. Sir, paano naman to? Nagpunta na po ako dito. Wala ho ba kayong gustong bilhin? Di, tama nga naman. Gumastos siya ng gasolina niya, yung oras niya kesa na ibang booking ang kinuha niya. Di ba? So, naawa ako, nagmamakaawa siya. Sir, kahit ano na lang po. Ano ba meron dyan? Siopaw. Hindi po ako mahilig masyado sa siopaw. Sakto lang, sa kulon, okay lang. Pero syempre, hindi, ano mo yun, ang urge ko noon yung turon eh. Ang tagal ko nang gustong kumain ng turon. Tapos, biglang wala. Di ba ho? Tapos, alam mo yung sabi ko nga, magkano ba yung charge? Less than 100 lang. Kasi malapit lang naman yung bibilhan niya. Less than 100 lang. Pero nagmamakaawa siya na parang bumili. Alam mo yung sabi ko nga, nakakaawa. Alam mo yun, simpleng mga bagay, 100 pesos lang. Iisipin mo nagmamakaawa siya. Sa loob-loob ko nga, yung mga congressman natin, bilyon ang binubulsa. Ito, 100 pesos lang, nagmamakaawa na siya na bumili ako ng kahit na ano. Kaya nga sabi ko sa kanya, ikaw na bahalang bumili kung ano gusto mo. Bilhin mo. Tapos, basta, ito budget, binigyan ko siyang 300. Ayan, budget, bumili ka. Kung ano meron, yun ang bilhin. Dali, parang hindi ko ata nakuha yun. Hindi ata binigay sa akin. Walang yan. Hindi, ayaw mo na. Binigyan ko siyang 300. Bumili ka nito. Bili ka ng kahit na ano. Basta lang, at least, matuloy pa rin yung binili niya. Di ba ho? Kasi nga, isipin nyo it's just a matter of 100 pesos. Yung mga kababayan natin, nagmamakaawa na para sila ho ay tumuloy yung trabaho nila. Hindi ho tayo nagmamagaling dito na tinuloy natin yung booking niya. Hindi ho yun. Ang punto ko lang dito, 100? Hindi ba pwedeng cancel mo na lang yan? Anyway, 100 lang naman yan. Pero ganun ako kahirap ang Pilipinas. Siyempre, kawawa yung oras, kawawa yung 100, malaking bagay na sa kanila yan. Di ba? Kaya nga ako, nagmamakaawa ako sa inyo eh. Kung meron kayong extra money, pag nagpag-grab kayo, bigyan nyo naman ng tip na 50 pesos, wag naman 20 pesos lang. Ang hirap-hirap magmotor. Parang awa nyo na. Kung kaya nyo naman magbigay ng 50, gawin nyo. Kung hindi nyo talaga kaya, naintindihan ko. Pero yun ang sa akin lang Sabi ko nga, bakit ganun? Kawawa na ang taong bayan ngayon. Hirap na sila. Okay lang sana kung pare-pareho tayong hirap na hirap eh. Di ba? Ang problema, hirap na hirap tayo. Yung ating mga congressman, sobrang greedy na. Bilyon na ang ninanakaw, hindi milyon. Yun nga lang, thousands ang ninanakaw, nakakairita na eh. Yung pa kayang bilyon ang ninanakaw, bilyon ng pinangkakakitaan, bilyon ng sinisiksik sa budget, mantakin mo yun. Saan nila babawiin yun? Tax ng bayan, mangungutang. Sino ngayon magbabayad ng utang na yan? Yung mga susunod na henerasyon.
Kaya nga tayo, di ba, nananawagan tayo sa ating mga kasundaluhan. Hindi ko gusto ng pagpapapalit ng gobyerno. Hindi ho yun ang punto ko dito. Sabi ko nga sa inyo, pareho kami ng stand ni Pangulong Duterte. Gusto namin matapos si Pangulong Marcos. Pero, tingnan nyo na ho. Tignan nyo na ho. Kung tayo kami, kasi wala kaming mamamayan. Putak lang kami ng putak dito Di ba? Putak lang ho kami ng putak dito. Kayo ho ang may hawak. At kayo ho ang may responsibilidad na protektahan ng konstitusyon. At ang konstitusyon, sinasabi sa Section 1, taong bayan nanggagaling ang kapangyarihan. In other words, taong bayan ang protektahan ninyo.